Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito ang storytelling natin sa Born to Shine. Pagkatapos nag-usap nitong si Nate at Ginny na sila nga daw ay magdi-dinner. Kaagad namang pinagbigyan ni Ginny dahil sa kakulitan nitong si Nate. Dahil nararamdaman ni Nate na iniiwasan siya nitong si Ginny. Habang sila ay nagdi-dinner, biglang dumating ngayon ang isa sa lalaking nakikipag-collab sa kanila. At dito, nakikiusap na baka pwede sumali nga daw sa kanilang dinner. Ngunit dahil tapos na nga itong si Nate at Ginny nag-dinner, doon nga daw sila sa labas ng bakuran. Tamang-tama may gitara ang isang binata. Kaya ito'y tumutugtog katabi nitong si Ginny. At dyan umatake ang matinding pagsisilos nitong si Nate. Dahil dikit na dikit nga itong si Ginny dito nga sa isang lalaking yung kanilang kakulabs na nagigitara. Dahil ayaw nga ni Ginny na dumikit ng husto kay Nate dahil delikado baka siya ay mahuhulog ng tuluyan. Alam na alam nga ni Ginny kung hanggang saan lang ang pagtingin ni Nate sa kanya. Hanggang kaibigan lang, kaya hindi nga daw pwedeng ma-inlove siya rito dahil panigurado magiging walang silbi lang daw. Kaya tutukan natin kung ano ang mangyayari sa matinding pagsisilos ni Nate. Mahalata ba ito nitong si Ginny? Sa kabilang banda naman, bumisita itong si Minche. Dito nga kung saan sila Ginny sa ngayon. Dahil mayroon niyang mangyayaring ganap o selebrasyon. Kaya kailangan niyang pumunta itong si Minche upang makita niya ang kanyang anak. Bilang nanay ay proud na proud talaga ito. Ngunit nakakagulat ang lahat dahil biglang dumating yung mga fans dati na bumugbog kay Minche. Kaya nagulat itong si Minche nung nagsabi ang pana, buhay ka pa pala Minche. At dito napapatanong si Minche kung sino nga daw ang mga ito. Biglang pumasok sa utak o sa isip nitong si Minche na ito pala ang mga kababataan o kaedad niya lang noon na bumugbog sa kanya. Kaya dahil nakita nila itong si Minche, pinagtutulungan na naman nila itong muli. Binugbog, kaya naman itong si Minche ay napatulokbong na lang ito. Biglang dumating si Dara. At dyan na nga sila magkakayo si Dara at Minche. Alam naman natin na sila ay may alitan mula noon pa hanggang sa ngayon. Ngunit dahil nakita ni Dara itong si Minche na kinawawa, kaya kaagad niya itong nilapitan, inawat, sinigawan ang bumugbog kay Minche, sabay sabi na tumigil na kayo. Ano bang ginagawa ni Minche sa inyo? Bakit nyo sa binugbog? Kaya tutukan natin kung ano ang sasabihin ng mga pan na bumugbog dito kay Minche. Samantalang, dito nga sa hotel na tinutuluyan ni Megan at yung kanyang isang kaibigan, mayroong dumating na mga kalalakihan at may balak na masama dito kay Megan at dito na rin sa isang kaibigan nito. Ngunit ito'y nakikipagbardagulan ng laban itong si Megan. Tumakbo si Megan. Dalawa ang lalaki ngunit ang masaklap, mayroong nahawakang patalim yung isang lalaki. At yun ang kanyang nahawakan. Kaya tutukan natin kung si Megan ba ang matusta, si Megan ba ang nasapol, o kaya naman yung kaibigan, o kaya naman si Ginny biglang dumating.